Yung mga ginagawa kong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Alam niyo ba kung sino may kasalanan yan? Yung mga politiko po natin nagbenta ng lupa para dalhin doon. No, anong masasabi nyo dyan, mga utol, no? So, etong bagay na ito, hindi ko to pwedeng patotohanan, hindi ko rin pwedeng itanggi. Pero nakapanood ako ng interview at ginawan ko rin ng reaction video yung nasabing interview. Yung isang whistleblower, kung hindi ako nagkakamali, si General Parlade. At inilahad niya ito. Etong sinasabi mismo ni Senator Robin na yung mga dolomite, yung mga lupa na ipinantambak, yung ginagawa pa lang ang artificial island, di umano ng China, nanggagaling dito sa Pilipinas. Galing ito kay General Parlade. Nung inilabas ko siya, mga utol, ito'y finact-check at hindi pinayagan ng Facebook at na ilabas. Okay? Sa hindi ko malamang dahilan. Dahil daw mali daw yung impormasyon. Okay? Kaya hindi ko kayang patunayan o patotohanan. Ngunit may mga taong nagsabi na dito o nagbigay ng statement tungkol sa mga bagay na yan na di umano mula kay General Parlade ay ibinenta nung panahon ni Pinoy yung mga ewan ko kung rights o basta yung mga islang inoccupy ng Chinese, ng China dyan sa Spratly at sa Scarborough Shoal, yung mga isla na nilagyan nila ng artificial island, yung mga reef, mga utol, na di umano ay ibinenta. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bago tayo magsimula, mga utol, ay nais ko lamang linawin sa lahat ng mga makakapanood nito. Ito po ay hindi paninira. Ito pong reaction video at komentary na ginagawa ko ay hindi paninira. Wala po akong balak siraan ang sino man, bagkos ilahad natin yung ating nakikita, nababasa, naririnig at the same time magbibigay tayo ng sarili nating opinyon bilang isang Pilipino at palagay ko'y karapatan natin iyon. Okay mga utol, dahil ito yung title Senator Robin, hindi kasalanan ng China ang pagtayo ng mga military base sa mga isla. Okay? So, ito'y mula kay John Reps, pakisubscribe siya. Siyempre medyo sensitibo itong ating topic ngayon, tsaka titingnan rin natin yung mga post o yung post ni Senator Robin Padilla tingil nun sa issue na to. Okay, game na. At kailangan maging proud kayo na kayo ay Chinoy. Yung mga ginagawa kong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. John Reps, ayan interesting simula pa lang. Gabi po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan muli ang maimbitahan sa ganitong klase mga okasyon. Ako po ay nagpapasalamat unang-una kay Lolo Jose Lim, Idol. Pangalawa po kay Sir Alex Lim. Katulad po ng kanyang sinabi kanina, ang amin po pagkakaibigan ay masasabi po natin higit totoo. Sapagkat hindi naman po ako binayaran para pumunta dito. Ako po, sa 3 taon, ako po ay lagi pumupunta. Ipinagpipilitan ang sarili na makapunta sa pagdiriwang na ito ng Filipino-Chinese. Sapagkat mga mahal kong kababayan Pilipino, sa bawat 65% na Pilipino, may tugong Chinoy yan. Maaaring yung mga nandito, hindi nyo alam, may tugong kayong Chinoy. At kailangan maging proud kayo na kayo ay Chinoy. Sapagkat si Jose Rizal, na ating pambansang bayani, ay isang Chinoy. Si Andres Bonifacio, hindi ako yun, pelikula lang, may tugong Chinoy.
Eh, mga sinasabi niya, fact yan, mga utol, no? Pwede niyo yung i-search. Pero, yun nga, yung kahit balikan natin ang ating kasaysayan ng Pilipinas, eh talagang napakarami na ng mga Chinese traders dito sa ating bayan na nanirahan. Okay? Nung unang pamang panahon, kahit pa wala pa yung mga Kastila. Okay, mga utol? So, pero, minsan eto lilinawin ko lang rin to. Sa mga vlog ko, yung dahil tuloy-tuloy ko nilalabas yung mga ginagawa sa atin ng China dito sa pang-aangkin ng teritoryo sa West Philippine Sea, no? Eh, may mga Pinoy na nagsasabi sa akin na galit daw ako sa mga Chino o sa Chinese people. Hindi po ako galit sa Chinese people. In fact, marami akong kaibigang mga Chinese, okay? Mga Chinoy. Pero hindi ako galit sa mga Chinese people. Hindi rin nila alam. Ang kinagagalit ko ay yung ginagawa ng Chinese government dyan sa West Philippine Sea. Yung pangaagaw nila ng teritoryo sa Pilipinas. Tapos, sasabihin nilang kaibigan natin sila. Okay? Malinaw na malinaw po yun Ito pong mga vlog na nilalabas natin ay hindi tungkol sa Chinese people. Bagkos dun sa ginagawa ng Chinese government. So, pag sinabing China, yung Chinese government po may sanction yan. Yung state o yung gobyerno nila. Okay? Malinaw na malinaw po yan, Napakahalaga ng dugong yan sa ating kultura. Tama. Kaya ako'y pusong nagpapasalamat sa inyo, Sir Alex, sa mga ginagawa po ninyo, magagandang halimbawa, magagandang mga handog para sa ating mga kababayan dito sa Mega Mall. SM North Edsa pala. Na makapanood ng kulturang Chinoy. Yan po ang yaman natin. At alam ko po, sa panahon ngayon, naiintriga ang lahing Chino. Pinagpipiestahan ng napakaraming politiko ang issue ng Chino at ng China. Sa maliit mong pagpapaliwanag, mga mahal kong kababayan, yung mga ginagawa mong mga island, doon sa Spratly, sa Scarborough, hindi po yan kasalanan ng mga Chino. Alam niyo ba kung sino may kasalanan yan? Yung mga politiko po natin nagbenta ng lupa para dalhin doon. Anong masasabi nyo dyan, mga utol, no? So, etong bagay na ito hindi ko to pwedeng patotohanan, hindi ko rin pwedeng itanggi. Pero nakapanood ako ng interview at ginawan ko rin ng reaction video yung nasabing interview. Yung isang whistleblower, kung hindi ako nagkakamali, si General Parlade. At inilahad niya ito. Itong sinasabi mismo ni Senator Robin na yung mga dolomite, yung mga lupa na ipinantambak, yung ginagawa pa lang ang artificial island, di umano ng China, nanggagaling dito sa Pilipinas. Galing ito kay General Parlade. Nung inilabas ko siya, mga utol, ito'y finact-check at hindi pinayagan ng Facebook at na ilabas. Okay? Sa hindi ko malamang dahilan. Dahil daw mali daw yung impormasyon. Okay? Kaya hindi ko kayang patunayan o patotohanan. Ngunit may mga taong nagsabi na dito o nagbigay ng statement tungkol sa mga bagay na yan na di umano mula kay General Parlade ay ibinenta nung panahon ni Pinoy yung mga ewan ko kung rights o basta yung mga islang inoccupy ng China dyan sa Spratly at sa Scarborough Shoal, yung mga isla na nilagyan nila ng artificial island, yung mga reef, mga utol, na di umano ay ibinenta. Okay? Di umano yun, mga utol. Pero yung sinasabi ni Senator Robin Padilla doon sa hindi kasalanan ng Chino, basically ang tinatawag niyang Chino yung mga nanonood sa kanya yung mga Chinese Pinoy, mga Chinoy. Hindi naman po talaga nila kasalanan. Kahit yung mga Chinese people na nakatira sa China, hindi rin nila kasalanan yon. Ang may kasalanan dito, yung Chinese government. Yung nagsasanction ng ginagawa ng mga military o na China Coast Guard doon sa ating mga teritoryo. Yun po yung may kasalanan. Hindi naman yung mga Chinese people na nagsabi, sige sakupin nyo yan para sa amin. Hindi naman ganun
Hindi po yun ang senaryo. Ang senaryo po dito, yung Chinese government o kung anumang pamunuan meron sila, yun po yung nagsasanksyon. Okay? Malinaw na malinaw yun. Pero bakit nga ba nagkaroon ng issue si Senator Robin dito sa West Philippine Sea? Dahil nung nakaraang Senate Hearing Committee no, sa National Defense natin, and may mga bagay siyang sinabi na maraming Pilipino ang nag-react, no, na yung tipong hindi kaya naman natin, hindi natin kailangan ng US dahil nga kaya natin. Hindi po natin kaya ang China kung toe-to-toe. Yung aggression ng China ay lumalala na. Kailangan na po natin ng ating kaalyado para mag-ready sa pagdepensa natin. Yun po yung totoo. At may mga bagay siya sinabi na yung may minsan tinanong siya tungkol sa Coast Guard, sa definition ng Coast Guard. Sinabi sa kanya ng isang resource person at binasa rin mismo ni Senator Risa Hontiveros yung definition na walang international na nagsasabi ng international definition ng isang Coast Guard. Tapos pinipilit at ginigiit niya yung kanyang stand ni Senator Robin. Doon po yung mga bagay na nagkaroon ng issue sa kanya. Okay? So basahin natin yung reply niya o yung parang post niya tungkol doon. And mga utol, pagkatapos ng pangyayari na yun, nung pumutok yung issue sa kanya, ito po yung kanyang post. Ito yung mula sa kanyang Facebook page, no? Mahal kong mga mahal ko taga-suporta, nag-number 1 po tayo nang wala tayong pera at koneksyon sa dambuhalang media. Totoo yan. Ang tagumpay natin ay kasaysayan at hindi na magbabago. Kahit sino pa man o ano man ang kanilang argumento o anuman ang sabihin nila na sila ay matalino at tayo'y bobo. So marami kasi tumawag sa kanyang bobo. Hindi ako isa doon, ha. Dahil hindi nila matanggap hanggang sa ngayon ang ating pagkapanalo at pagiging number 1 at mas bobo sila sa atin. Dahil sa sobrang talino nila, hindi sila nanalo kahit bilyon ang pera nila at yung mga pailalim bumanat, lalo na yung may mga ambisyon umangat at mga nais bumalik na pinapagalaw ang kanilang mga PR, public relation, I guess. Huwag kayong mabahala sa kanila. Hindi po sila nag-number 1 kahit hanggang langit ang gastos sila. Hayaan natin silang malunod sa kanilang pangarap at larong napakadumi. Huwag tayong aalis sa tamang katwiran. Tamang katwiran. Mga utol, una sa lahat kinundi na siya ng taong bayan, hindi lamang yung mga bayad at ng mga politiko. Siyempre, papanig ako sa kanya doon sa sinabi niya na pinagpiestahan siya ng mga politikong may agenda para dito, no, magbunga sa kanila, mag-benefit sa kanila doon sa mga politiko. Tama siya doon. Pero yung taong bayan na normal na medyo nasamaan sa kanya sa kanyang mga tinuran, hindi po na po yun mga bayad. Kagaya ko. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Gusto ko lamang tanggapin niya na mali siya doon sa mga pahayag na yun, yung pinilit niya yung Coast Guard, may tinanong siya na resource person, kasi pag tinanong mo isang tao na may mas nakakaalam yan sa'yo, dapat maniwala ka doon sa sasabihin niya, hindi yung i-contest mo. Doon nga sa Coast Guard pa lang Diba? Okay mga utol, doon sa definition ng Coast Guard ang sinasabi ko. Ang sagot niya, wow ha? Tama ba yun? Si Robin, ano ba yun? Reply ba yun o tugon ba yun ng isang professional na tao? Let alone senador. Wow ha? Talaga lang ha? Sinagot ka doon sa isang katanungan, no? Binigay sa'yo yung fact na hindi po lahat ng Coast Guard ay civilian in nature. Although hindi po ako isang eksperto at wala akong karapatan na magsabi doon. Pero talagang yun ang nakalagay. Kahit anong research ang gawin ko sa Google, yun po talaga nakalagay. Depende sa bansa kung ano. Well anyway, magpatuloy tayo, no. Kapakanan po ng mga nakakaraming Pilipino, lalo na naghihikahos ang ating panigan. Hindi po kailanman ito naging usapin ng matalino o bobo ang mga bumoboto. May utak ang bawat Pilipino. Wag niyo maliitin. Hindi naman minamalit. Sino pa nagmamaliit sa mga Pilipino? Wala namang minamalit Ang tinitingnan po dito yung sinabi niyong kaya natin mag-isa ang China, kaya natin. Hindi agresibo, hindi nagiging agresibo ang China for 6 years. Hindi natin kailangan ng kano. Well, yun po yung tinitingnan. Wala pong minamalit na Pilipino. Wala pong minamalit.
kung kayo po ay nasabihan ng bobo ng mga ibang tao, dahil nga po hindi sila sumasang-ayon doon sa mga ilan ninyong tinuran at alam po ninyo yun, Sir Robin. Alam po ninyo yun. Dapat po, ang mas tama ninyong ginawa ay kayo humingi ng paumanhin na nadala lang po ako ng aking emosyon dahil ang kagustuhan ko ay manatili ang kapayapaan sa atin at sa pagitan ng China at maayos natin ito. Yun po yung dapat ninyong sinabi, hindi po yung, 'di ba? Minsan amin tayo ng ating pagkakamali para 'di ba? At least doon, that way siguro makukuha niyo muli ang simpatya ng taong bayan na medyo nasamaan sa inyong mga tinuran. Okay? Dahil sa kasaysayan ng inang bayan, walang naidudulot na progreso ang inyong sobrang katalinuhan, kundi utang at pagpapahamak ng mga mahirap, manggagawa, magsasaka, mangingisda. Umaasa kami sa katuturan ng pinakamatalino sa lahat. Yun ang Diyos ng tagapaglikha. Tama siya dito. I'm not a politician, I'm a servant of God. Pero hayaan ko po kayong magbigay ng komento dito sa post ni Senator Robin at mabalik na tayo sa ating featured video. Sila po ang mga may kasalanan niyan. Kaya kung meron pong dapat sisihin, hindi po ang mga Chino. Yung mga kapwa po nating Pilipino, gahaman sa puwera. Yan po. Kaya mga mahal kong kababayan. Kasama na yun. Dapat sisihin yung mga Pilipino nag-aaman. Naiintindihan ko talaga rin siya sa isang parte. No? Ayaw niya rin talaga. Kapayapaan ang gusto niya ipaatid. Kahit na si President Bongbong Marcos. Totoo naman yun. Hanggat maaari na kapayapaan. No? Pero yung pagpaparating ng mga kano dito, I guess, hindi lang ako ang isa sa mga pumapayag noon. Halos lahat ng nasa nakaupo sa atin, including President Bongbong Marcos. Kailangan na natin ng ating mga kaalyado dahil sobra na aggression ng China at kung hindi nyo pa rin sisisihin ng China sa agresibong aksyon na ginagawa nila at sa pangaagaw at panggigiit nila na kanila ang teritoryong inaagaw nila sa Pilipinas ay mali na po yun. Well, anyway mga utol, gaya ng sabi ko sa kanina sa simula ay hindi po ito paninira. Bagkus nais ko lamang rin baka makarating kay Senator Robin at maisip niya, pero alam naman niya yun. Deep down, alam niya naman yun. Pero totoo rin yung pahayag niya na maraming nakikisawsaw na politiko na para sa sariling interes ang kanilang hinahabol. Okay, doon sa issue na naging issue nito ni Senator Robin. Pero lilinawin ko ulit, uunahin ko ulit. Meron din, kasi may mga nagsasabi pro-China daw siya, so kayo na bahala doon sa opinion nyo. Pero yung opinion ko still stands na nung nagkamali siya, dapat nung sinagot siya ng tama ay pinahayag sa kanya ng mga resource person na kanyang tinatanong during nung committee hearing, dapat pumayag siya yung parang, ganun po ba dapat? Ibig sabihin po, ganito pala dapat. Hindi yung parang minamali niya pa yung mga ekspertong tinatanong niya. So yun yung naging, tingin ko yun talaga yung naging buod nito. Okay mga utol, pero hahayaan ko inyong komento, pakikomento na lang mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.